Hi everyone! Magandang hapon po. Good afternoon everyone. Hello. Welcome to free webinar by Brain Philippines. Ako nga po pala si Blessy. I'm one of the social media managers here at Brain Philippines and I'm with my co-host for today. One of the social media manager din po siya, Miss Clarice. And also the recruitment head of Brain Philippines, Miss Glenna. Yan. Hello naman kayo dyan, ma'am. Good afternoon, everyone. Hello. Yan, welcome. Grabe, ang dami natin today. Yes. 200 plus po tayo dito sa ating webinar inside the Zoom. And also, naka-live na ba tayo sa Facebook, ma'am? Ngayon medyo naka-off tayo. So dito lang muna tayo. Ayan. Alright, so saktong-sakto ngayon, ano? So, may dumaan pong bagyo. So, kamusta ba ang lahat? Pwede bang mag-heart yung mga okay lang naman? Yung hindi binaha, heart-heart naman dyan. Ayan, thankfully at naka-attend po kayo ngayon. So it's weekend, I'm sure marami po kayong mga plano pero mas pinili nyo na umattend po ngayon dito sa free webinar ng Vein Philippines. And thank you po for your time para maglaan ng oras para mas i-develop yung anong meron tayo ngayon. And napakaganda po ng topic natin. It's go high level, guys. So before we proceed dun po sa pinaka-topic natin ngayon, Ms. Glenna, the recruitment head of VAME Philippines, will discuss sino po si VAME at ano po ang house rules dito sa webinar. Go on, Ma'am Glenna. Alright. So again, good afternoon and welcome po sa ating 242 attendees na nandito sa Zoom. So ang dami interested dito sa ating topic na Go High Level. So recap muna tayo, introduce natin sa mga bago pa lang na naka-attend sa ating free weekly webinar. So, sino nga ba si VAME? Si VAME ay isang outsourcing agency. So, ang ating CEO ay si Mr. Yuval Cohen, which is an Israeli. So, we cater different VA niches starting from GVA, EA, social media, e-commerce, mga real estate, and others. So, bukod dito, dati ang kinukuha lang natin ng mga virtual assistants is from the Philippines. Now we are expanding and we have tatlo na. Nakaraan two lang. Ngayon, three na yung ating hiring manager na located sa South Africa. So, three beautiful ladies from there. And also, dito din sa atin. And mag-expand pa tayo. So, para meron tayo sa ibang naman place. So, abangan kung saan sila manggagaling. And then, we usually look for experienced VA kasi yun din naman po yung requirement ng ating client na kailangan merong experience ang isang applicant sa field na kanilang ina-applyan kasi mas konti yung time nila na mag-train. So, kailangan yung VA sila yung makakatulong kung paano mag-grow yung business ni client. Okay? So, mapunta naman tayo sa ating house rule. So, as always, no bashing or harsh words. And then dito po sa Q&A tab, dito po kayo mag-chat. So kung may mga gusto kayong i-raise na tanong, isend nyo lang po dito kasi disabled po ang chat box sa mga attendees. Chat box are only for announcement and links coming from the panelists. So kami yon na apat. And then, kung medyo relevant yung tanong nyo sa current na dinidiscuss ni speaker, so pwede niya rin yung makita. Pag nakita niya yon, pwede niya yung sagutin. If not, then later on at the end of our session. Okay? So please rename for us to recognize you properly. So para kung sakaling meron kayong tanong, sabihin namin, oh, this question is coming from this one, si Blessy, ganun. And then for the game purposes, mamaya. Okay? Mamaya tatagtagin natin ang ating sarili sa mga nag-aabang dyan sa mga naughty and witty game. Mamaya po yan, 2:00. May Abangan. prize pa. Yes. So, stay until the end of this session for you to get the attendance link para naman po makakuha kayo ng certificate. Free certificate, okay? So, mga tatanong, may certificate ba? Yes po. And also, for those na malilate or may gustong i-review, replay sa magiging topic natin ngayon, puntahan nyo lang po ang aming YouTube channel. Doon po namin pinopost every week, Wednesday. And then, doon nyo lang po, mag-follow din po kayo sa amin para dumami po tayo dito sa ating community. Okay? So, that's all for me, Bless. Back to you.
Alright, thank you, Miss Glenna. Ayan guys ha, take note na. At mamaya abangan nyo yung game. Grabe, napakasaya ng magiging game natin. And also, meron pa siyang cash prize. So, di ba, natuto ka na, nag-enjoy ka pa sa mga games ang ka nakakita ng ganong webinar. Tapos libre. Uy, wala nang libre ngayon, mga Okay. beshi. Alright, sino ba dito yung first time umattend? Pwede bang mag-wow? Wow. Wow. Pwede bang mag-wow kayo dyan? First time mo, Ayan yung o, ngayon mo madam. lang may experience yung free webinar ng Vein Philippines. Uy, ang dami! Ang dami nyo pa rin. Grabe, kung first time mo, welcome. Sana hindi ito ang first. Sana makasama ka pa namin sa mga susunod na webinar. And kung aspiring ka, wala ka pang experience, this is your stepping stone, guys. Kung beginner ka pa lang, ito yung magandang gawin mo. Talagang manood ng mga webinar na talagang magagamit mo sa career mo as a virtual assistant. Alright, ready na ba lahat? Pwede bang mag-thumbs up yung gusto nang magsimula? Thumbs up, thumbs up. Oh, ang dami o. Uy, game, game, game. Alright, wag na natin tong patagalin. I-welcome na natin agad yung speaker natin for Go High Level. Sobrang excited kami sa topic na to. Actually, ako lalo kasi wala din akong idea kung paano ba tong Go High Level na to. So, gusto ko talaga din tong matutunan. So, yung speaker natin ngayon, he is a software development pro and a Go High Level expert with over 3 years of experience. Wow. He is a master at setting up CRMs, automating processes, and integrating apps to make sure everything runs like clockwork. So napakaganda po ng ituturo ng speaker natin ngayon. Kaya hindi siya mag-open ng camera at ng mic kung hindi nyo siya bibigyan ng maraming heart. Come on guys, bigyan natin ng maraming heart ang Welcome. ating speaker for today, Clark Verzel Bakiran. Come on guys. Hi Clark. Okay, good morning everyone. So, my name is Clark. So, na-introduce na ako. So, I've been working for Go High Level ng almost 3 years. So, yes, very demanding ang Go High Level ngayon. I know na maraming CRM dyan. Merong KB Core, may Clio, may Salesforce. Pero bakit nga ba Go High Level ang pinipili? Kasi nga ang Go High Level, mas marami siyang integration compare sa ibang application. Not only that, Go High Level has more niches compared to other CRM. That's why Go High Level is highly in demand, especially if you're an aspiring VA, from email marketer to cold caller to GHL admin or a software integrator. Everything would apply. So, sino bang mga excited dyan na maging VA for Go High Level? So ituturo ko lahat ng mga basic ng Go High Level. So dito matututo kayo sa buong navigation. Bale, ang matatakal ko lang dito is yung buong UI at saka functionality ng Go High Level. Pag natutunan nyo na yon, you can start your journey from learning to beginner, from to expert. Kasi actually, kulang nga tong 2 hours na webinar eh. Kapag itatakal pa natin tong po, aabot tayo ng 14 days. But anyways, I'll try na lang na maging comprehensive sa aking presentation ngayon. And of course, parang kay Nate ata yung isa, yung sa cold email, I'll also make some part two soon. At saka bigyan ko rin kayo ng interactive learning para naman masanay kayo dito sa Go High Level. 'Di ba? Imagine kapag na-master nyo yung Go High Level, meron kayong mga sweldo na abot ng $15 to $30 per hour. 'Di ba? Ang laki nun? What if kung nag-integrate pa kayo, kaya let's say Alucard, baka bigyan pa kayo ng $4,000, mag-integrate lang kayo ng tool. O baka bigyan pa kayo ng $3,000, i-set up nyo lang yung CRM. Diba? Imagine. So, everyone's excited, diba? Everyone is excited and let's start na. Okay, let's go. So, we're going to tackle about the definition of terms. Oh, let me share my screen first. I'm sorry about that, everyone. But anyway, I'll give everything for free. So ipapakita ko sa inyo lahat ng mga necessary tools na gagamitin nyo for your Go High Level. Bakit nga ba ang daming mga etche-etche for Go High Level? Kasi nga ang Go High Level, for example ito, isa sa mga agency account ko, I mean sub account,
ba't nga ba ang daming kailangan sa Go High Level? Kasi ang Go High Level is just a pure platform for CRM. Kumbaga is marami ka pang kailangang ikabit dyan. Kasi taga-kuha lang siya ng leads, bale, taga-streamline lang siya ng mga processes, pero kulang-kulang pa siya ng setup. Kumbaga is, kailangan niya pa ng email provider, kailangan niya pa ng domain, kailangan niya pa ng SMS provider, at saka payment gateway. Pero we will be introducing muna yung overall view ng Go High Level. So this is Go High Level. Punta tayo, Control 5. Yan. Go High Level. We all know that Go High Level sa CRM software. Pag sinabi nating CRM, Customer Relationship Management, customer relationship management is a type of software in which you generate leads, provide feedback, follow up customers, and everything related to managing your leads or customer. Kumbaga guys, dito mo sila ni-reach out kung nagustuhan nila yung product mo, if they got some interest, or you can call them back. Kumbaga is more onboarding and making sales dito within the customer through maintaining their relationship and their interest to your product. Okay? So ano bang mga functionalities ng Go High Level na nalaman natin? We all know that Go High Level has the capability of email marketing, SMS marketing, website and funnels, workflows, appointments, membership and courses, analytics, payments, and more. And Go High Level has more, but this will be advanced. So we'll be tackling all the basics first. So lesson overview. So ituturo ko sa inyo since matagal na rin ako sa industry ng Go High Level. Itatakal ko lang dito yung most important thing na ginagawa ng VA kapag siya ang nag-handle ng Go High Level. Okay? So mag-start tayo sa definition of terms, followed by configuration, UI navigation, and UI functionalities. So this is Go High Level. So nakikita niyo yung logo ng Go High Level na yan. So what are these other software as well na related? So there is Stripe, there is Twilio, there is Mailgun, there's HostGator, ChatGPT, Zapier, and WordPress. Ang Go High Level kasi, as I mentioned a while back, kulang-kulang yang sa setup net. It's just a platform. Kumbaga guys, marami ka pang kailangang ikabit dyan. For example, si Stripe for payment gateway. So discuss natin si Stripe saglit. So this is Stripe. So may kita nyo dito sa Stripe, kailangan ni Go High Level ng payment gateway kasi hindi niya kaya mag-receive wala siyang functionality para mag-receive at saka mag-process ng mga payments. So si Stripe ang nag-handle ng payments para sa Go High Level. Kung sakaling may nag-purchase sa may CRM mo or sa product mo, mapupunta sa account mo yung mga pinurchase ng mga leads mo or ng mga customer mo from your website or mismong sa CRM mo. So take note of these important tools na kailangan nyo rin aralin. So baka i-discuss ko to sa part 2 very soon, itong mga to, kung paano i-set up, paano ikabit, and with other tools as well. Second is we're going with Twilio. So what is Twilio? Twilio is a messaging provider para sa Go High Level. Kasi si Go High Level, wala siyang SMS provider kapag binili mo siya. So you need to connect an SMS provider para doon kay Go High Level. At siya ang taga-allocate ng phone numbers, taga-handle ng calls, at saka taga-handle rin ng communication kapag may tumatawag or kapag gusto mong tumawag. Kasi since kailangan mo rin tong idagdag sa Go High Level sa part 2 ko na to i-discuss. Kasi medyo advanced na to eh. Next is we have Mailgun. So what's Mailgun? Right. So this is Mailgun. Ang Mailgun naman is an email provider. So, ang Mailgun naman ang tagahan, same with SMS, pero email lang. So, yun lang yung overall view ng Mailgun. Next is we have HostGator. HostGator is ginagamit ng Go High Level para i-link yung domain mo. Yung sinasabi nila is, what is white labeling ba sa Go High Level?
Kapag sa may white labeling kasi, it means you're now connecting your domain at you're a verified business. Ayaw mo naman na yung pangalan ng website mo or pangalan ng CRM mo is yung parang gibberish language, kung kaya pangalan pa rin is app.gohighlevel.com. So you have to connect your domain, white label it. For example, gusto ko ng nostradai.com para sa aking Go High Level, you have to connect this one on your domain provider. So, ang very common na ginagamit na domain provider is HostGator. Mostly ito ang binibili ng mga clients namin sa US. And then next, we have Zapier. So, what's Zapier? This is an integration tool kapag you're more on API development and other things na gusto mo i-connect. Kasi ang Go High Level kasi kulang rin to sa functionality when it comes to other tools as well. Let's say gusto kong i-connect si ChatGPT para doon kay Go High Level para mag AI marketing. Oh, that's an interesting system, right? So ang kailangan ko is i-connect lang si Zapier para parang siya ang magiging middleman dito kapag sa communication. So you have to set up Zapier, but that will be on part 2 kasi this is so advanced. So we will need to discuss all the basics para malaman ninyo. So take note of the tools na kailangan yung i-set up kapag meron kayong fresh from the scratch na Go High Level. So we're assuming that we're using 297 and 497 subscription per month. So ito ang magiging ito ang magiging required tools kapag magse-set up na kayo ng Go High Level ninyo. So okay na. So take note of these tools and technology. Bali, pinakita ko lang yung commonly used na technology sa inyo para at least may insight kayo kung ano ba talagang ginagawa nito. Kay screenshot nyo na at saka i-research nyo to further. Kasi kung sa part 2, i-discuss ko to at magbibigay rin ako ng mga questions sa inyo. Okay? Let's move on. Let's move on with the definition of terms. Ang Go High Level kasi is may dalawang view ito. Meron siyang agency level at meron siyang sub-account level. Pag agency level kasi, this is the overall setup ng Go High Level ninyo. From email provider, SMS provider, payment gateway, rebilling, SaaS config, such as those. Pag sub-account naman, ito yung common na nakikita ninyo, yung may contacts, may conversation, may funnel, may website. Kumbaga is, kung anong sinet up nyo dito sa may agency level, lahat ng sub-account is affected. For example, kung ang nilagay mo na provider mo for gateway is Stripe, sa lahat ng sub-account, yung Stripe ang gagamitin niya. So, na-gets? Kung ano ang nandun sa agency, sa lahat ng sub-account, ma-apply. At saka we need to also discuss what are the user types ng Go High Level. Meron tayong agency owner, the most powerful user in the CRM. Pag agency owner, ikaw ang buong hawak mo lahat ng settings ng buong Go High Level kasi access mo lahat ng agency and sub-account level. At saka pwede ka pang mag-control or mag-contribute ng ideas mismo sa Go High Level. Next naman is agency admin. So what's the difference between agency owner and admin? Actually, basically, they have the same functionality. Gano'n rin kalakas si admin. Pero when it comes to API keys and development or integration, si agency owner lang ang may privilege na mag-activate nun. So, hindi kayang gawin ni agency admin yon. Bale, si agency owner and agency admin, kaya niyang i-access both agency level at saka sub-account level. Anything can be accessed without any restriction. Bali, yung sinabi ko lang na difference ng agency owner and admin is yung API key and development. Okay? So take note of that. Very important rin ang user type para kung sakaling nawawala yung conversations button, baka yung privilege naka-off or baka user lang kayo. Next is sub-account admin. Ano ba ang sub-account admin? Basically, it's just an admin, same as agency admin, pero within a sub-account lang, kung kaninong sub-account lang siya na-assign. For example, ako, itong account kong to is a sub-account admin.
Bale, dito lang ako na-allocate. Kung magsi-switch location ako, dito lang ako pwede sa may brand all na sub-account na to. Hindi ko pwede i-access yung other sub-account unless unless na-allocate ako dun sa may sub-account sa other sub-account as well. Next is user. Basically user is basically the user is the weakest type of account kasi marami siyang restriction. Baka ang kaya nilang hawakan is conversations, contacts, or hindi niya pa pwedeng access yung settings. Pero the good thing with with user is may limited access. What if kung cold caller ka lang? What if kung email marketing ka lang? Syempre, ayaw mo naman galawin yung ibang settings. Baka naman kasi biglang nasira mo yung sub-account kung ano na naman yung na-integrate mo by accident. So, it's very important to take note that you have to you have to um, you have to turn on or turn off yung mga privilege ng mga users. So take note of the four users: agency owner, agency admin, sub-account admin, and user. Pero mostly sa mga VA kasi kapag cold email marketer or cold calling, hanggang user lang kayo. Kapag may na naman kayong nahanap na account or na-employ kayo ng isang company pero gumagamit ng go high level ng ibang agency, that's sub-account admin. Pero kapag ikaw yung nagbebenta mismo ng services or ikaw mismo yung nagpro-provide ng sub-account, you're an agency admin. Kung ikaw yung CEO ng company, you're the agency owner. So, you get the idea. Kumbaga is meron ring pyramid na structure dito, parang company chart. Next, setup and configuration. So, ito yung mga tools. As I mentioned a while ago, you need a domain provider, SMTP provider, or for short, this is an email provider. SMS provider, also known as yung para sa messaging. Go high level subscription, ito yung $97 per month to $97. And then payment gateway, which is Stripe. Pero hindi lang naman si Stripe kasi ang payment gateway. Madidiscuss rin natin siya later on. So, domain and white label. First of all, as I mentioned, kailangan mo ng domain for your Go High level. Maraming available na domain providers dito sa Go High level. Mostly sila rin yung nagbibigay ng domain for email at saka sila rin yung naglalagay ng record sa server kapag mag-send ka ng SMS. So what are the common domain provider ba na alam natin na ginagamit ng mga clients? So minsan nakikita nyo sila sa ads, meron yung Hostinger, merong GoDaddy, merong HostGator, and Namecheap. Pero as I mentioned, HostGator yung very common na ginagamit ng clients dito sa US. Hindi naman siya yung kailangan course na aralin. Basta kung alam mo lang maglagay ng records, you're all good. Next, we have the SMTP provider. There are two types of email provider kasi dito. Meron yung SMTP, meron rin yung full setup na email provider. Kumbaga guys, kapag SMTP, ito yung mga sample si Google, si Outlook, or si Mailgun. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. Simple term is email. Basta email lang ginagawa nila. Sila na tagahawak ng email, sila na taga-send ng email, sila na rin taga-build ng reputation, sila na rin taga-check kung may spam ba to or kung malicious ba tong email na to. Bale maraming selection si Go High Level kung anong pipiliin mong email provider. Pero mostly kasi ang ginagamit for email provider is si Mailgun. Next is si SMS provider. Dalawa lang naman ang pagpipilian mo dito. But good thing kasi sa may bagong Go High Level or sa latest version is meron silang sariling SMS provider which is si LC phone system. Pero kung gusto mo ng may advanced functionality, you can go with Twilio. Next is payment gateways. Yes, gaya ng sabi ko kanina, you need some payment gateways para ma-receive yung payment or para makagawa ng transaction dun sa Go High level mo. So we have Stripe, we have QuickBooks, and we have Merchant or NMI. Si Stripe kasi yung very common na ginagamit dito sa payment gateway kasi napakadaling i-set up lang nito. Okay naman si QuickBooks, pero kasi
pag gagamit ka ng QuickBooks, make sure that you're doing financial transaction and financial accounting within dun sa may Go High level. So bawat use cases rin ng mga payment gateway is depende rin sa setup ng accounting nyo. May accounting, go with QuickBooks. Kung gusto mo lang ng mga transaction and payments para sa mga store purchases, go with Stripe. Kung kung isa kang merchant type or vendor type, kung may sinesweldohan ka rin na ibang tao, go with merchants. So ito na, mag-UI navigation na tayo. So since meron akong problema sa aking agency view, so gumawa na lang ako ng interactive learning at doon ko na lang i-discuss. Bale, ang mapapakita ko lang dito na navigation is yung sub-account level. Pero ang pinaka-importante dito na matuto ninyo is yung sub-account level kasi dito nangyayari lahat ng transactions, lahat ng actions, lahat ng work. Kumbaga, everything na ginagawa ng isang VA. So this is agency dashboard. Kumbaga guys, dito lang pinapakita yung mga overalls, may mga overall na kumbaga guys, parang summary lang ng mga buong accounts dito. Makikita mo yung leads, ilan ba yung na-book na leads. You can actually change that settings kapag isa kang agency admin. Next, we have SaaS configurator. We have SaaS configurator. Ginagamit lang ang SaaS kapag gusto mong ibenta kung gusto mong ibenta yung CRM mo sa mga ibang agency. For example, I have a niche of an AI. Meron akong AI niche. Pwede ko ring i-resell tong CRM ko para sa iba, para gamitin na yung services ko. At the same time, kumikita rin ako ng pera. So pag na-activate mo tong SaaS configurator, kapag may nag-purchase, gagawa sila ng sub-account para dun sa may bagong client mo. Next, we have sub-accounts. So we have sub-accounts. So dito mo makikita lahat ng mga active na accounts mo. Dito mo rin pwedeng i-edit yung mga settings nila or yung mga reselling nila. Kapag sakaling may na-onboard ka, dito mo sila makikita yung mga bagong sub-accounts. And yes, we have snapshot. So this is one of the most confusing terms dito sa may Go High level. So ano nga ba ang snapshot? Well, it's just basically an image or basically a copy o yung buong setup ng isang sub-account or isang setup ng sub-account. For example, gumawa ako ng bagong sub-account pero wala pa siyang setup. Pero gusto kong gawing pang-attorney siya. Just click the template, tapos import mo lang dun sa sub-account na yun. Lahat ng attorney configuration para sa sub-account na yun is maloload from website, from leads, from views, lahat ng mga yun. Basta pay attention. Pag sinabing snapshot is yung buong configuration ng isang sub-account. Pwede ka nang pumili dito. Gagawa ko ng bagong sub-account sa client, car dealer sila. Pindutin mo lang yung auto dealers na yun, import mo lang sa sub-account na yun, lahat ng car dealer setup, nandun na sa sub-account na yun. At least hindi mo na kailangan mag-manual setup. Pero mostly common na na-encounter ko is real estate. So yeah, aralin nyo na rin mag-real estate kasi karamihan kasi ng mga nandun sa Amerika at naggumagamit ng CRM are real estate agent. Next, we have reselling. Itong reselling naman is habang ginagamit nila yung phone, habang ginagamit nila yung provider mo, let's say such as tong SMS provider or yung message provider, kumikita ka rin ng pera by them using your services. Let's say you're paying 0.05% kapag gumagamit ang lahat ng user ng. Let me refix that one. Kapag nag-send kasi ng message sa Go High level, it's 0.05. Binabayaran mo rin lahat ng pag-send ng message, pag-receive ng call, at saka pag-initiate ng call. Bale, may mga charges yung mga yan sa lahat ng sub-account. Ikaw ang nabibill dyan. Pero syempre gusto mo rin mag-gain ng profit at para mag-earn rin, para ma-cover up rin yung mga expenses mo sa paggamit ng SMS service. So dito ka pupunta sa may reselling at dito mo i-configure kung magkano yung charge mo per messages or per call per transaction. Let's say 0.05 kasi yung Go High level. Let's say gawin natin $10 kasi premium yung aking account.
kasi ginintuan yun. So at least kapag nagsasend sila ng message, let's say nakasend sila ng 10 message, you have $100. Di ba? Next, we have marketplace. Pag marketplace naman kasi, kung developer ka, actually this is more advanced eh. Or kapag kung gusto mong gumamit ng mga other functionality, let's say, the SMS IT. Let's say kasi sa Go High Level, normal lang kasi yung pag-send ng message mo. Kumbaga is parang wala kasing dynamic content, hindi pa integrated with AI. You can just add any add-ons dito. Let's say import lang natin si SMS IT para at least kahit papano pwede kang gumawa ng dynamic content. Pero kasi mostly coding stuff na to. So this is advanced. Pero you get the idea of marketplace. Pwede kang gumamit ng mga add-ons dito kung sakaling nahihirapan ka sa mga pag-navigate, you can just add some things on the marketplace. Affiliate portal. Well, kapag gusto mong maging sponsored by Go High Level, kung gusto mong tagaturo rin ng Go High Level such as me, you just apply for affiliate portal. Pero yeah, kapag master ka na, pwede ka mag-apply dito. Partners, this is external link, so hindi siya essential. Actually, kapag agency ka, naka-access ka sa agency, meron na silang ina-offer na free course dito sa MyGo High Level. Actually, there are also emails. So, kapag gusto niyo mag-subscribe sa Go High Level, makaka-receive rin kayo ng free courses sa kanila at free webinars. So, pero kasi these are advanced, so itatakal ko na lahat ng basic. At least pag nag-subscribe kayo dito sa Go High Level, pwede nyo nang salita itong mga webinar. At least kapag nagsasalita yung speaker dun sa sa advanced webinar na to, at least alam niyo yung basic. May knowledge na kayo kaagad kung paano to i-set up. Next is mobile app. Itong mobile app is available lang kapag nag-avail ka ng 497 plan. Let's say kasi gusto mong i-manage yung CRM mo using your phone, pwede naman. You can just download the mobile app, meron yung lead connector, meron yung high level app, or kung gusto mong i-white label or fully na sayo-sayo yung app, you can customize your own app dito. Bale, let's say I am si Nostrad AI, gagawa ko ng Nostrad AI app. So bali ako na account admin, makikita ko lang tong admin dashboard. At the same time, pwede rin gamitin ng mga clients mo kung sakaling gumagawa rin sila ng leads doon. So there are two-way cases dito. You as an admin and the other one is the users. Okay, we're done with the agency views. So, pumunta tayo dito sa sub-account. Bale, dito na yung practical at saka work on. Dito tayo magpe-pay attention at mag-focus. So, this is a sub-account level. So, makikita mo na dito is sub-account level na. Pag sinabing sub-account level, ito na mismo yung account ng isang client na naalat sa'yo. For example, dito, naalat ako dito sa Brand All Tarps. Well, ano bang gagawin ko dito sa Brad All Tarps? Actually, I'm project-based. Gagawa ko ng automations dito para sa kanyang Wix website at saka sa GHL niya. Pero that's not important. Tsaka ang pinaka-important dito is i-discuss natin lahat ng navigations dito at saka functionalities ng buong UI ng Go High Level. Kasi yung sub-account, kung na-master mo ang paggamit ng sub-account, madali na lang lahat kasi dito talaga ang practicality ng VA world. Okay? Now, pag-aaralin muna natin tong pinaka-basic, yung common na ginagamit. Ano ba ang very common na ginagamit dito sa sub-account settings? We have conversations. Conversations, dito lahat ng mga conversation from different channel. WhatsApp, Instagram, SMS, emails, everything and so on. So nakikita niyo naman dito, yung logo niya. So dito, it came from SMS. Dito is Instagram. Ito makikita lahat ng message. This is email. So basically makikita mo lahat ng mga message na gagaling dito. Okay? Next is we have calendars.
Para saan nga ba ang calendars? Kapag may nag-book na appointment dito sa may CRM ninyo or sa may funnels ninyo, dito mo makikita lahat ng mga nag-book na client ninyo. Let's say, tingin tayo dito, kung wala pang nag-book. Pero makikita nyo dito pag may nag-book dito, pag may nag-book sa funnels ninyo, dito nyo makikita lahat ng mga appointments. Okay? Contacts. Contacts. Dito naman lahat ng list ng mga contacts is either nakukuha nyo ba sila sa Facebook ads, nakukuha nyo ba sila sa pag-upload ng leads, or kinukuha nyo sa real time via Zapier. So makikita nyo lahat ng contacts dyan. Yan. Opportunities. Oh, very common to sa mga cold callers. Ano bang ginagawa ng opportunities? For example, dito ako nagko-call. Let's say hot lead siya. Let's say not interested. Dito nyo sila makikita. Bali, UI navigation pa lang tayo. Pinapakita ko lang paano i-navigate to. Remember, opportunities is, kumbaga, is same as conversation but with stages. Okay? Payments. Pag sinabi nating payments, dito naman yung transaction. So, dito naman darating si Stripe. Siya yung magka-handle ng payments para sa inyo. Meron tayong invoices, meron tayong document and contracts, meron tayong subscription, meron tayong transactions. Basta dito lahat ng mga payments, dito mo makikita. So no transaction yet kasi isa-set up ko pa lang to. Actually, this is a fresh account, hindi pa fully set up. So wala pa siyang gaanong laman, pero at least nakikita na naman yung pag-navigate ko dito sa my GHL. So marketing. Sa marketing, so dito naman kapag gagawa ka ng cold email marketing, kung gusto mong gawa ng social planner or hindi lang naman to for email eh. For example, kung gusto mo rin connect tong Facebook or Instagram, at least automated na yung pag-post niya ng mga messages dun sa may pages na yon. Okay, remember pag marketing is for email and social planners such as Instagram, Facebook, or TikTok. Automations. Yes, automations. Automation is kung gusto mong i-automate lahat ng task mo. Meron tayong two types of automation. Meron tayong advanced, which is yung mga premium workflow, and we have the normal one. Okay? Pero after this UI navigation, dun ko talaga i-discuss deeper yung bawat functionalities na ito. Lahat ng buttons and lahat ng navigation, i-discuss ko dun. Dito naman sa sites, dito na makikita yung funnels, website. For example to, si opt-in, pwede akong gumawa ng funnels dito. Naman silang i-view. Pwede natin siyang i-view. Kung gusto mong gumawa ng funnel, dito mo makikita. You can view those. You can view those simple funnels, emails, etc. Pero mamaya, pag sa second part, mga around sa next half nito, after ng break, dun ko ipapakita paano mag-build ng website and funnels. Anong different ng funnel sa website? Paano rin gumawa ng forms? Paano gumawa ng survey? Paano gumawa ng QR codes? Bali, yun yung sa may after ng break. Membership naman is kapag you're offering courses dito sa Go High level ninyo. For example, since I am Nostrad AI, I offer AI services. I also offer courses kung paano gamitin yung system namin. So dito nyo ilalagay sa membership at i-access lang yun ng mga interested na clients ninyo. At least pwede ka pang kumita dito kapag gusto mo mag-offer ng courses na advanced or paano gamitin system ninyo. Media storage, dito mo lang makikita yung mga ina-upload ninyo na pictures, yung mga logos, such as those, yung mga yan, reviews. Reputation is kung kano ka-popular ang inyong business. So yes. So yan, nakakuha siya ng 5-star in the previous days, average rating of 4.8. Bali, ito na yung summary ng reputation nyo dun sa may ginawa nyong funnels or website. App Marketplace, na-discuss ko na to. So, yeah, same lang to sa may agency settings.
Okay, punta tayo sa settings. Dito sa settings ng sub-account is purely pwede mo rin kasing i-set up yung different. For example, ayaw mong sundan yung sa may agency setup. Kasi by default kasi, ang agency setup is applied sa lahat ng sub-account. Pero gusto mong maging independent. Let's say, I don't want Mailgun. I want to use G Suite or I want to use Outlook. Dito mo sila masa-set up. Dito mo sila masa-set up at dito mo mako-configure lahat ng gusto mo. Kumbaga is customizable. Yun ang kagandahan kay Go High Level. It's very customizable. Let's say dito mo ilalagay yung business profile. Kung ano yung nilagay mo dito sa business profile, yun yung mag-appear dito sa may sub-account. So, Brandall LLC. Yun, nilagay ko sa Brandall LLC. At saka take note that's very important to set up your business physical address time zone. Kasi based dun sa pag-message niya, kasi meron rin si Go High Level kasi na hindi ka pwede mag-send ng mga 12 midnight ng gabi. That's why it's very important to set up your business profile. Anong time zone ka ba? Anong state ka ba? Ayaw mo naman mag-send ng messages kapag 12 ng madaling araw, tulog yung client doon. Syempre, magagalit yung client o magagalit yung lead kapag sinendan mo sila ng message. Dito lahat ng agency settings. Yan, may kita mo lahat ng settings nila. This is a limited liability company. So, this business of operations. Dito rin sa may setup. Nakikita niya dito sa may lower. Yep. This one is yung mga default setting ng sub-account ninyo. Disable contact time zone, mark emails as invalid due to hard bounce, validate phone numbers. Yung mga validator para at least yung ginagawa kasi ng general setup is prevent yung account mo from being banned. That's why lahat ng mga anti-bad reputation parameters is nandito sa my general settings under business profile. Okay, my profile. My profile. Ito naman, since pag sinabing my profile, ito ako. Kasi ito yung user account ko. Nga lang, mali yung spelling ng pangalan ko. Actually, pwede ko na ma-connect yung aking Gmail and Outlook. Kung sakaling gusto ko makareceive ng notification from the agency or from the sub-account, pwede kong i-connect yung Gmail or pwede kong i-connect yung Outlook. Pwede rin ako maglagay ng signature dito. Pwede ko rin iset yung sarili kong calendar. Company billing. Okay. Pag pag activated ang company billing, it means nare-resell. Pero since ito kasi yung pinaka main sub account, no need to rebuild this one. My staff. Dito mo may kita kung sino yung mga ibang user rin na naka-allocate dito sa account na to. Ako ito, si Clark Bakiran, hindi Dakiran yan. Ito yung CEO, yung boss ko, si Dintali. Ito si Craig, ito yung isa sa mga account admin. Ito naman si Kira, which is my manager. Kumbaga, siya naman yung taga-manage kung tama yung ginagawa ko. Bali dito mo makikita lahat ng team. Pwede mo i-edit yung privilege nila. Pwede mo lagyan ng picture. Pwede mong i-allocate na ng calendar. Pwede mong iset yung user permission. Let's say si Clark Bakiran, gusto ko lang i-access niya tong campaigns. So, i-activate natin tong triggers. I-activate natin tong mga hindi kailangan. Communities, hindi ka pwede dyan. Hindi ka pwede sa settings. Hindi ka pwede sa tag. Bali, dito ka lang magsaset-up ng mga user privileges. Kaya kapag user level ka lang, only specific lang na access mo dito. So, marami siyang mga pwedeng gawin dyan. Ibalik natin sa dati. May hindi ko na ma-access to mamaya. Yan, may user roles, may admin at saka user. Pero automatic admin na ako dyan. Pag call and voicemail settings, let's say kapag may allocated akong phone number, dito ko lang ilalagay. Yan, para sa cold caller yan. Since ang gamit namin dito sa setup namin is LC phone, we don't need to set up a Twilio on this one. Okay, everything's good. User availability, kailan ka ba available? Take note na importante ang time zone. Kung ano yung time zone dito sa may sub-account na to, yun lahat ang magiging time zone ng users dito.
So this is central daylight time. So I'm available Monday to Friday, 12 a.m. to 12 a.m. Bale, kumbaga is parang 24 hours 7. Ay, 24/7. Okay, that's good. Ayan o, may kita mo yung dito. May kita mo yung user type o, account admin. Ito, agency owner. Ayan, siya yung agency owner. Purchase ng pipeline, dito mo lang isa-set up kung pwede bang bumalik yung isang lead or yung isang contact sa previous stage. Pero madi-discuss natin siya further after the break, around 2 p.m. Automations. Well, email notifications. Kung gusto mo makareceive kung sakaling nagka-error sa automation mo, usually for developers and account admin lang kasi to kung sakaling may problema dun sa automation ninyo. Well, select nyo na kung sino yung makakatanggap na user. Pero this one can be edited by agency admin. Calendars. Dito sa calendars, dito ka pwedeng gumawa ng sarili mong calendar. For example, gusto kong magkaroon ng sariling calendar. Ito, sample lang to. Create calendar. Let's say, gagawa ko ng calendar ko for appointments. Say, select simple calendar. Ito lang. Parang gumagawa ka ng Zoom settings dito, kaya Zoom setup. Let's say dito, Clerk's calendar. Yeah, 30 minutes from 8 a.m. Meeting location. Kung gusto mong ilagay dito yung Zoom link, pwede naman. So actually dito ka pwedeng gumawa ng calendar. Next, conversational AI. This is advanced. So this is masyado kasing advanced. This is more on coding stuff. So this will be discussed on the future discussion natin. It depends on kung ano yung request ninyo. Pwede ko naman i-provide. Kasi kumbaga is full course kasi ito Email service. Ano bang email service ang ginagamit ng account na to? Okay, lead connector. Hindi siya gumagamit ng Mailgun. So, pwede naman tayo magdagdag na SMTP provider. Ayan, no? May Gmail, may Yahoo, may SendGrid. Pwede rin iba. Pero okay na yung okay na yung lead connector. Yan yung built-in email provider ng Go High Level. Phone numbers. Yan, dito ka bibili ng mga phone numbers para gagamitin mo sa CRM. Remember na hindi porket may phone number ka dun sa US, pwede mong gamitin within Go High Level. Kasi iba ang LC phone dun sa may personal number mo. Bale, dito ka bibili ng phone number, for example, since hindi ko pwedeng gamitin yung phone number ko, pero yung phone code ko is Nevada, pwede naman tayo maghanap ng phone number na allocated sa Nevada. Just click add phone number. Yan, United States. Punta tayo sa filter. First part of number. 315. Yan. And hit apply. Yan, may kita mo ulit ng gusto mong phone number. Ayan. Ay, New York pala to. Oh yeah, New York. So ito, pipili ka na ng phone number na desire mo para gamitin mo or gusto mong gamitin sa cold calling or gusto mo pang reach out lang. Well, kasi sa Amerika, kung bakit nga ba kasi kailangan ng mga phone code? Minsan kasi, speaking kasi dun sa may mentality ng mga US, kapag ibang code kasi yung phone number, mostly kasi isi-reject yan. Minsan nasabihin na ako minsan gumamit ako ng Nevada number. Tumawag ako sa New York. Nakala nila cold calling yun. Iba kasi yung phone code ko. Instead na sabihin ko lang na, if gusto ko lang i-follow up yung client na yun kasi hindi pa nagbayad, nasabihan lang ako ng FU kasi akala nila mag-cold call ako, bebentahan ko lang. So it's important na kailangan use the appropriate phone numbers kapag tatawag ka. Okay? So if New York, pwede mo lang i-research dito lang sa net kung ano yung mga phone code. Let's say, tatawag ako sa Louisiana. Search mo lang dito is Louisiana phone code. Okay. So ang phone code ng Louisiana is 318.
So balik tayo sa may Go High Level since tatawag tayo sa Louisiana. Just search for 318 numbers and lalabas dito is mga Louisiana numbers. Always take note na very important talaga ang phone code dito. Kung ayaw mong ma-mark as spam or ayaw mong ma-block yung number mo. So yun, just purchase the phone number. Any phone number naman dito as long na Louisiana will do. Okay? Okay, that's good. Next is reputation management. Naku, ang dami pa. Kaya course na to. Pero anyways, hindi naman natin i-discuss lahat ng mga unnecessary things. Ituturo ko lang yung very important. Custom fields. Ano ba ang custom fields? Ang custom fields kasi is gagamitin to para sa paggawa natin ng form mamaya. For example, business name, street address. Kumbaga, kung ano yung nakikita yung field dun sa my form. Let's say, first name and last name. First name, last name. Yun yung mga custom fields. Kung gusto nyo maglagay ng age, just click age para ilagay natin sa form mamaya. May kita naman natin sila. Let's say, number. Next. Field name. Age. Under additional info. May kita rin naman natin ito mamaya. Just hit save. Okay na. May kita natin yun mamaya pag gagawa tayo ng form. So yun lang, custom fields. Marami siyang type ng data type. Meron siyang monetary type. Meron siyang text type. Meron siyang multi-box. Such as those. Custom values. Custom values is ginagamit to mostly kapag gumagawa ka ng AI especially pag ChatGPT. For advanced lesson na kasi ito kaya binibigyan ko lang kayo ng insight about this one. The domains. Ito, connect. Ito, kailangan niyang i-migrate. Migrate domain. Bale, ito, may kita mo dito, saan ito naka-host. Yeah, this one is hosted sa my GoDaddy, kaya kailangan i-migrate to. Migrate to. Pero dito may ko-connect kung gusto mong mag-add ng additional domain. For example, gusto kong i-connect si www.stradai.com. Just press continue. Yan, hanapin niya kung sino yung domain provider. Yan, i-add mo lang tong record na to mismo sa may domain provider mo. Bale, magpupunta ka dito sa may HostGator at ilalagay mo lang yung records niya. Next. And lastly dito sa ating integrations are sa ating discussion for the first part is integrations. Dito kasi sa integration part na to is kung gusto mo mag-add ng additional service dito sa Go High Level mo. Take note, huwag kayo ma-confuse dito sa marketplace. Add-ons is for marketplace para i-boost lang yung capabilities ng ibang functionality doon sa may account. Integration is para gamitin mo yung service ng ibang application such as pag-send mo ng mga products, pag-market mo ng mga social posts, such as those. Remember, magkaiba ang add-ons dito sa may services. Integrations are for services. Okay? Kaya ano pa bang kailangan kong ituro sa inyo? Yan, dito sa audit logs. For example, let's say may nag-delete ng isang contacts, tapos ikaw yung pinagbibintangan, pero gusto mong i-prove na hindi ikaw yung nag-delete nun. Hindi. Kaya example, sino yung gumawa ng age? Sino yung gumawa ng custom field na age? Punta ka lang sa custom logs, may kita mo lahat dito ng mga user action. Ito, kagagawa ko lang ng age kanina. Yan, nare-record lahat ng mga activities dito sa Go High Level. Just i-access nyo lang tong audit logs. So, si Dean, gumawa siya ng contacts. And yun. Bali, ito muna yung first part. So, dito sa may next part is, dito natin magdidig deeper na tayo talaga dito sa bawat functionalities nito. Especially dito sa automation kasi this is the most demanding part pagdating sa Go High Level. So, okay. Yun muna ang first part. So, get ready at saka
Medyo madugo-dugo na tong, medyo nakaka-nose blood na tong next na part. Okay? All right. Thank you, Clark. Water break muna, no? Yeah, Ayan. coffee break and water break. Yes, and also if you have time, silip na rin, may mga nagtanong dito sa Q&A para mamaya on the later part, sa last part, yun yung mga questions na i-cater natin. Alright? So, sa mga nag-participate, maraming salamat, at sa mga nanalo, congratulations sa inyong mga witty and mga open-minded na mga isipan. Alright? So, babalik na tayo sa ating regular programming. Natagtag na itong mga isipan. Back to you, Clark. Name chip. Tayo kayo name chip. Bibili ko lang ng isang domain ko eh. Magre-register tayo ng domain. Nostrad.site. Mas mura to, 50 pesos lang to. Nostrad.site. So yung pricing niya is 50 pesos lang. Teka, pinurchase ko to eh. Hindi pa ako nakalagin. So yun. Wait, saan yung question na yun? Yeah. I recommend you using using Namecheap para i-navigate mo. At least meron na to. Kompleto na ng SSL, business card, yung mga yun, such as those. So ito yung pinaka-simple sa lahat ng domain na pwede mong gamitin. At least wala na siyang arte, no need to set up. Kumbaga, just connect it to the Go High level. No more problems. Simple and easy breezy. Ito naman. Hello. Is there a limit for the total user we can add per sub account? None. You can add as many as you can. Kung meron kang 100 na cold callers, you can add them all. Wala namang limitations. Regardless of the subscription, kahit 97 to 97 for 97, you can add as many users dun sa agency or dun sa may sub-account. There is no limit for that. Unlimited po ba ang sub-account? Magkaiba kasi to. Pag sa $97 subscription ka, you can only have 3 sub-accounts. Kapag doon ka sa 297 and 497, you can have unlimited sub-accounts. So, may isa pang question. What if we create an email directly using Outlook and not in GHL? Is this email will be reflecting as well in GHL since our Outlook is linked to GHL? Yes. Kung in-integrate mo naman ang Outlook, kasi dito, makikita mo naman dito sa my integrations. Integrations. Kung nasa settings, and then integrations. Integrations. Outlook. Yeah, email provider. Email services. Yes, may kita mo naman dito yung Outlook eh. May kita mo yung setup niya dito. Add your own email. Bale, dito mo lang i-add sa SMTP provider yung Outlook. Kailangan mong ilagay dito. Pero nga lang kasi may mga setup ka pang gawin dito eh. Yan, dami pang kailangang i-set up dito eh. Pag Outlook. Kasi medyo hassle kasi na-try ko na mag-connect ng Outlook dito sa GHL. Medyo marami. Meron ka pang kasing isa-set up dito sa sa Microsoft. Yung port number, yung access privilege, yung access token, yung mga yun, kailangan may connect. So yes. Kung, at least pag na-connect mo na to, kung ano yung sinasend mong email from Go High Level is nagre-reflect din doon sa may Outlook. Pero make sure na connect. Meron ka rin sariling email domain. Iba rin yung web domain, iba rin yung email domain. Kasi kung meron kang email domain, at least ang lalabas is yung legitimate company mo. Pag nag-send ka ng email kasi from Outlook, ang lalabas dyan, let's say ikaw ikaw si Ralph. Pag nag-send ka ng email dun pag nag-send ka kasi ng email dun sa Outlook, Ralph at outlook.com.
Well, ganoon rin ang lalabas sa may ano, sa may go high level, ralph at email at gmail.com. Pero what if pag di mo ginamit yung email mo, gumamit ka ng ibang ano ng email stuff, pero hindi mo ginamit yung personal email mo. Nag-send ka lang using to your Outlook. Ginamit mo na is for GHL. That's why you need to connect naman is yung email domain mo. So ilalagay mo rin siya sa may domain provider, ilalagay mo yung email records niya para hindi naman lalabas dito sa may ano sa may let's say example dito kay Gmail. Kaya mo rin alam mo rin malaman yung structure dito ng mga emails eh. Yes. Marami talagang kailangan matutunan sa GHL kaya kulang tong workshop natin, guys. Baka abot tayo ng part 14 dito. Kasi nakikita niya to no reply that zoom as kasi kapag hindi mo na set up ng tama yung domain, ang lalabas is no reply at lead messenger that blah blah blah. Nakakatakot na pangalan no. Kasi since tignan mo to, hindi domain, mas si Zoom na nga to unverified domain pa, hindi niya naayos yung email record niya. Ayan no. Lumalabas, pwede ko siyang i-report as spam kasi mababa yung reputation. Tapos ang pangit pa ng domain niya, hindi pa naayos ang maayos. So yun, you have to set it up properly kapag gagamit ka ng external, Outlook, Gmail, such as those. Kasi, kaya that's why you need to learn how to connect domains and how to add records. Okay? All goods? Meron pa mga questions. Hi po, ask ko lang paano magsisimula for Go High Level. Nagda-download po ako pero hindi ko pa ma-access. Go, paano magsisimula for Go High Level? Ang recommended ko talaga sa is you should know the tools needed and how to navigate Go High Level. Kumbaga guys, yun yung talagang importante kapag gusto mong maging VA dito. Kung gusto mong matuto talaga ng Go High Level. Kasi alam kong kulang ang YouTube medyo nakaka-confuse yun. As long as you know how Go High Level works, yung overall structure niya, everything is good. Magsimula ka muna dun sa navigation at saka sa pag-setup. Maria Cristina. Ano yung question, ma'am? Question ni Maria? Hindi ko pa nakikita. Alright. So, maybe Clark, maya, and then na lang ulit yung mga questions. Oh, sure. Actually, na-enjoy ko kasi itong mga to eh. Yes. Actually, this is a Mauubusan ka good dyan. point. Oo. This is a good point na at least nagtatanong sila. Okay. Basahin natin mamaya. Pare-post na lang dito ulit, Maria, para masagutan ko. Para balik na rin tayo sa my co-high level. Yung pinaka-importanting topic lang i-discuss ko for the remaining. Okay, very first na important na kailangan mong i-navigate. Gaya ng sabi ko is conversations. As a while ago, dito mo lahat nakikita ng conversations. So this is real time. Every time naman, pag may nagbe-message sa'yo dito sa my Go High Level, dito mo makikita yung mga message na nanggagaling from different platform or different channels. YouTube pa man din yan, tinanggal natin ang YouTube. Facebook, TikTok, LinkedIn, lahat ng channels, dito na pupunta. Real time yan. For example, mag-message tayo. So you can create new message Create new message. Sinong gustong sendan natin ng message sa sarili kong number? Ay. Nakasave na to Yung email na lang. Okay, naka-deactivate yung email. Email. Basta yung gagawa ka ng email ganun. Ito na kay Dean Tally. Okay, pwede mo naman dito Pwede mo na i-search yung mga conversation Basta dito mo makikita lahat dito mo lahat makikita ng mga messages. Mga yan, message yan. Dito siya. This is SMS. Pwede rin kayong gumawa ng manual actions. Ano bang ginagawa ng manual actions? Well, this is related kasi sa automations Kung, for example, kung gagawa ka ng automation, magkakaroon ka ng manual action. For example, mas magandang sa automation na lang to. Kaya sa automation ko na i-discuss yun. Nakukulang tayo sa oras. Dami ko pang kailangan i-discuss. Anyway, basta conversation, dito mo lahat makikita ng messages. Okay?
Calendars. Demo ko pa sana eh. Gagawa pa tayo ng website pero hindi naman to ganong important. Contacts. Yeah, contacts. Yan, dito tayo sa contacts. Dito mo makikita lahat ng contacts. Let's say, gusto kong i-message yung sarili ko. Yeah, I'm sorry about the noise. Yeah, I can actually add myself dito. For example, email, message ko siya. Yan. Okay na yan. So ito, kikita mo siya. At least magsa-start siya ng bagong conversation. At least punta ako sa conversation tab. Sa contacts, list of contacts, conversation, lahat ng mga real-time na kinakausap mo. For example, sabihin ko kay Jezreel, Wix test, Wix connection. And send ko lang. Yan, at least magsasend na ako magsasend na ako ng email. Contact email is invalid. Okay, na-typo ako doon. Okay, double L. Typo. Save. Nakahiya. Na-typo tayo doon. Isa pa. Ayan. Ka-receive ako ng message. Undefined. Titingnan natin dito sa sa aking email. Sa spam. Ayun. At least na-receive ko yung email. Yung naman kasi hindi pa hindi pa na-set up yung email nila. Oh. Ay, hindi. Na-set up. Okay, mababa yung reputation kasi ilang beses na naban tong account na to. Yeah, take note kasi dito kasi sa pag-send ng email kailangan kasi na kailangan kung na-discuss ata sa inyo ni Nico yung about sa may cold email marketing. That's also part of the go high level kasi kapag mababa yung reputation ng isang sub account, the more likely na maglalanto sa spam. So yeah. Nico or Nate, yung pangalan, basta yung nagko-cold email marketing. Bale, mag-correlate kami sa mga topics namin. Okay na, contacts, opportunities. Dito naman, mostly dito yung mga cold callers eh. Dito sila gumagalaw eh. For example, tong si Steve Brown, gusto kong tawagin tong mga niche na to, kung ano pa, tong pipeline na to, sales pipeline. Actually, gusto kong discuss, this is a brand type or printing company. So, bali dito yung mga leads nila, pwede kong tawagan, pwede kong sendan ng conversation, which is pumunta sa conversation tab, pwede ko rin lagyan ng tag. Itong tags kasi is for automation at saka pang filter din kasi to eh. This tag is medyo advanced na to kung gusto nyong i-distinct tong mga kung gusto nyong lagyan ng mga specific listong or specific attribute to mga leads ninyo. For example, yes, they are all leads, pero anong type sila anong state sila matatagpuan. So maglalagay lang ako ng tag. Ang tag mo ay lalagyan kita ng tag. Ito. Yeah, gusto niya advertising agency pala siya, aerial photographer, aerospace company. So magpiprint ako So at least alam na natin kung ano yung niche niya. Hindi pala state. Dapat niche pa lang tawag na sinabi ko doon. So ilalagay mo lang yung tags dito. Actually, you can add as many tags as you can. Pwede mo ito ma-access under settings. Okay. Pag tinawagan ko siya, let's say, hello Steve. Tinawag ko si Steve. Tapos interesado siya. Pwede ko siyang ilagay dito sa my book. Okay, pwede siya mag-book. Tapos punta ka na lang sa calendars. Punta ka sa calendars. Nag-appoint si Steve Brown. Say, nandito siya. Calendars. Appointments. Gawa tayo ng appointments. All appointments.
Ba tayo lumabas ng aking calendar? Bubuk ako dyan. Yun, gumana na rin sa wakas. Sino pa niya? Steve Brown's type of appointment. Appointment with Steve Brown's. Kasi nga, di ba, success yung nakuha natin yung lead na yun. Nag-cold call ako sa kanya. Interesado siya magpa-print. Tapos yung tag niya is aerospace. So, gagawa tayo ng logo niya for aerospace. Steve Brown. Automatic na yan. Time zone niya. Okay. Tapos, pwede mo na siyang i-invite, Steve Brown. Automatic na lalabas siya. Pinati Steve Brown. Yan siya. Invite natin siya. Automatic na yan. Dito na sa contacts. And yan, status confirmed. Kung gusto mo mag-add ng meeting location, pwede naman. Team member. So, bali yun, gagawa ka ng appointment. Pero since kapag sinave ko to, masesendan yung lead na yun. Baka magtataka siya bakit siya may appointment pero hindi naman siya nag-book. But anyway, at least alam nyo na gumawa ng calendars and appointments. So, balik tayo sa opportunities. And then, magalit yung cold caller natin dito. Balik natin siya. Okay, binalik ko na po. Okay na. Friends na kami. Actually, pwede ka pa pwede na kayong gumawa ng sarili niyong pipelines eh. Diba? Let's say, ito, hot leads, appointment book, no-show, follow-up, pending. Yes, actually, pwede natin palitan to eh. Taka lang dito sa pipelines. Sales pipelines. Yan, pwede kang magdagdag ng stage. Let's say, pwede kang maglagay ng not interested. Pwede mo na siyang itaas kung saan mo gustong ilagay. Basically, parang ganun lang. Pwede ka mag-add, you can customize your own pipeline. Especially if you're a cold caller, pwede mo siyang palitan at any time. Naririnig ba ako kanina pa? Yes po. Yes, all good. Akala ko nakamute yung mic ko. Sorry about that. So yes, dito sa pipeline, so pwede nyo i-edit, especially if you're a cold caller, pwede nyo i-edit yung pipeline nyo dito under opportunities. Kasi ito ang pinakagagalawin ninyo. Or pwede rin sa SMS marketer and cold email marketer. Si agency lang pwede maglagay ng mga additional pipelines eh. Pero at least I can still edit that. Ako, kulang tayo ng oras. Ako po. Sige, i-tackle na lang natin tong automations and then sites. Sige, bibigyan natin. Tigta 10 minutes at least maabol ko pa to. So, ang isa sa mga in-demand na skills dito sa Go High Level is kung alam mong gumawa ng automations. O, diba? Ba tayo ng builder. So remember, pay attention dito sa may automations. Sa automation, there is triggers and action. So ano ba ang triggers? Isang specific na event, kumbaga is, kapag nangyari to, ang trigger, for example, basta as long na mangyayari lang tong bagay na to, doon lang siya magti-trigger. Ano bang mga sample triggers dito sa Go High Level? For example, pag gumawa yung bagong contact pag gumawa yung user ng bagong contact, let's say ito, contact created. Yan, contact created. Yan. Pag contact created, let's say hashtag, pangalan niya is Wix. Yan, ilagay ko lang siya. Linisin ko na lang ito mamaya. Hashtag Wix. Save trigger. Yan. Bali, itong trigger na to, itong trigger. So, ito mangyayari. Kapag gumawa ako ng bagong contact sa Go High Level, tapos may tag siya na Wix, ito ang mangyayari. Okay, basta yun ang trigger. Tapos, sa action is ano naman mangyayari kapag nag-trigger yung specific na event na yun. Kapag nag-trigger yung bagong contact created, or kapag gumawa ako ng bagong contact, ito ang gusto kong mangyari, which is ito yung actions. Okay, send email from Wix, from email wix@wix.com. Gusto kong ginagamit si Wix.
From name to, from name, action email. Send an email to the contact. Clark Pakiran yan. Wix. Save actions. Yan. Bali kapag ginawa ko ang sarili ko dito, makakasend dapat ako ng Wix email na to. Okay, save action. Publish. Publish. And then, hit natin yung save. Okay. Okay. Testing na natin to. At least ginawa ko yun. Ano pangalan ng workflow? Ito siya. So, balik tayo sa contacts. I-testing lang natin yan. Ito, delete ulit natin tong si Jezreel Purcell for testing. Okay. Goodbye. In just one snap na Thanos ka na. Delete. Yes, I can delete myself. Dismiss. Okay, itong ayaw sa go high level eh. Kailangan mo pang i-refresh. Okay, let's try the automation na maka-receive tayo. Basta pay attention na. Pag sinabing triggers, ano ang magti-trigger sa may automation na yun para mangyari? Maraming triggers kasi. Contact created, funnel or form submitted, or hashtag, or deleted, birthday reminder, book an appointment. Maraming triggers. Pag action naman is ano yung mga sequence of event na mangyayari kapag nag-trigger yung isang condition. Ito, gagawa tayo ng contact. Dapat mag-send to sa akin ng email. Bakiran, Jezreel Purcell, at gmail.com. Dapat mag-send yan sa akin. Saan yung tags dito? Okay, wala siyang marketing tool. Okay, palitan natin ulit yung automation. Automation. Huwag na lang dapat contact created. Kasi wala siyang to. Let's say, palitan natin instead na contact created. Let's say, kapag nalagyan tayo ng tag, hashtag, tags, contact tag. Yan. Filters tag added, Wix. Yan, Wix. Save trigger. Yan. Yan. Gawin ko ulit yun. Ba't ko kasi dinilit? Tayo sa contacts. Restore. Dinilit ko kasi yan eh. Or Clark Opera, Clark Mozilla, Clark from Edge. Bug actions. Kailangan natin i-restore yung dinilit ko. Clark Pakiran. Restore. Okay, tapos search ulit natin si Clark Bakiran. I-testing natin yung automation. Remember, yung trigger na nilagay ko dun is ang nilagay ko na trigger dun is kapag nadagdagan ng tag. Nako, kasi siya real time na eh. Yun. Ito, dapat. Pag nilagyan ko na, so yung trigger is pag nilagyan ko ng isang tag, dapat mag-trigger tong automation. Naku, hindi ako pwede mag-add ng tag. Ba naman? Tinanggal na naman yung privilege ko. Hindi ako pwede mag-upload. Import contacts. Try natin to. Gawa tayo ng CSV. Anyways, nako po. Pumalpak ang aking demonstration. Di pala ako pwede maglagay ng tags. Ito na nga lang. Mag-send test email. Doon na tayo sa test mode. Sa test mode. At least click natin itong test na to. Dapat, for example, pag nalagay yung tag ko, at least dapat kumana itong action na to.
Okay, hindi yan. Test email. Yan. Send test mail. Ito tayo kay Wix. Bakit Wix yan? Ito ulit tayo sa spam. Refresh. Refresh. Pa. Spam. Okay. That automation fail. Kailangan kasi dito nakapublish. But anyway, basta dito sa may automations. Basta dito sa automations is triggers and actions. Since limited lang kasi yung action ko dito, access ko dito eh. Since sub-account admin ako pero wala kasi ako yung agency access kaya hindi ko fully ma-demo tong automation. Pero I'll try to make an interactive learning para matuto kayo dito for the next part kasi uh, kulang tong access ko dito sa may account na to eh. Yung dalawa kasi down server kaya hindi ko rin ma-access. Basta pay attention. I'll go back to this topic on the next part. Next, sites and funnel. Dito sa sites and funnels, dito ka gagawa ng mga funnels and website. Ano bang different ng funnels and website? Pag sinabi kasing funnels, this is linear. Kumbaga, is there a series of action na kailangan mong gawin para matapos? Ano bang good example ng funnels? Pag nag-sign up yung isang customer, pag bumili yung isang customer, or kapag nag-log in yung isang customer, yun yung mga funnels kasi may nangyayari. For example, dun ulit sa my shop, I click this purchase, I add to cart, I proceed to the payment, and then thank you. Pag website naman kasi static lang to eh. Kumbaga is about me, home page, home testimonials. Kung it's just page, walang mangyayari. May picture lang siya. So let's try gumawa tayo ng simple website. New website. Name your awesome website. Wix. Diba kung ginagamit sa Wix. Gawa tayo. Ito na si Wix. Gawa tayo ng bagong page. Gawa tayo ng bagong page niya. Ito is homepage. Simpson. Next path / home. Home/Wix. So parang sino may mga experience dito sa Wix or WordPress? Click and drag lang naman kasi ito eh. Create from blank. Saan nyo mag-navigate. Yan, madali lang. Click and drag lang naman dito eh. Dapat alamin nyo rin kung paano yung layout ng isang website, paano gumawa ng website. So just very simple enough. For example, gawa ng full width. Tapos this is full width. Coloran ko lang to ng blue. Let's go ulit naman tayo ng isang section. Tapos maglagay tayo ng rows. Gusto ko 2 column to kasi this is yung home. Dito yung sa headline. Headline, this is Nostra AI. Nostrad AI marketing. Tapos dito maglagay tayo ng picture. Image. Put your image here. Yan, parang simple homepage lang. And then ito, tayo ng media URL. Create using AI. Dreamlight. Nostradamus thinking. Regenerate tayo. Generate. Okay, let's wait for that. Yan, pwede na yan. Saan na napunta yun? Dami. Features. Gumamit natin ng random image. Yun.
Then, pakita lang natin yung color neto. This is dapat. This is blue. Yan, Nostrad AI Marketing. Yan, gumawa ng simple website. Alam ko hindi ganun kaganda. At least alam mo na paano gumawa ng website. So, yan. Yan lang. Click and drag lang siya. Hindi naman siya ganun kahirap. Yan. Well, especially kung meron kayong experience for web design, lalo pag front-end developer kayo, wala kayong problem. Easy breezy lang to. Okay, at least alam nyo na yung gumawa ng automations and then sites. Bali, yun lang naman ang pinaka-importante. Gusto ko pa sana i-discuss tong A2P. Pero kasi kulang tayo sa oras. Gusto ko lang sagutin tong question and answers natin. So, bale, dito muna mag-end yung ating webinar. So, I hope na-discuss ko muna yung mga basic functionalities at saka mga required. And yeah, thanks for listening. Yeah, kulang talaga 3 hours. Kasi gusto ko pang sagutin yung mga questions nyo dito kasi alam ko may mga na-miss ako dito ng mga bagay. So, it's better na sagutin ko muna mga questions ninyo. Doon ko na lang i-discuss further. Question and answer na tayo. Balik tayo dun sa mga questions. Sabay mga questions. Gusto kong binabasa yun eh. Okay, guys, this is now your time to ask questions kay Clark, everything na gusto nyong i-clarify. Diyan po sa Q&A lahat yan nababasa po namin, also ng ating guest speaker. Go on, guys. Pili ka na, sir, kung meron ka nang nakita. Binabasa ko nga silang lahat eh. Actually, ang intriguing na mga question nila. That's why smart people and curious people always learn easily kapag nagka sila ng question. That's the Yes. best way of learning rather than reading tutorials. Tama. Yeah. Ito yung masasabi ko mga nagtatanong sa akin ng question ay matatalino at ito yung may mga pag-asa maging admin very soon. Baka mas magaling pa kaysa sa akin. Manifesting. Ito, nagsisimula for go. Haven't heard my answer yet. Pwede po share domainer. Ito. Balik tayo Gresha na lang. Pwede ba i-share ang domain or individual use lang po? Well, kasi dito, pag gagamit ka kasi ng domain, pwede ka naman gumamit ng Teams or pwede kang gumamit ng as a single developer or sole. Kasi kapag sole developer ka, kumbaga ikaw lang may access. Kung gusto mo ng team, tapos marami kang mina-manage na domain, for example, hindi lang si Nostrad AI, gumagamit ka rin ng Wix AI, bale, kailangan mo rin syempre ng mga other team na magmamanage or other user na magmamanage ng imag domain. So yes, depende kasi. Lahat naman yan may support ng single user or multi-user, both Namecheap at saka Hostinger. So any provider has that functionality. Lahat sila meron nun. Are coding skills required to use GHL? Well, not necessarily unless nasa advanced ka. Kumbaga kung nandun ka sa integration or nandun ka na sa mga sa mga coding stuff such as REST API or doon ka na sa Zapier, custom code, webhooks, yun, talagang kailangan mo talaga mag-code doon. Kung gusto mo i-connect yung mga different application na hindi kayang i-support ng GHL, kumbaga is hanggang REST API lang kaya na para mag-usap yung dalawang tools. Okay? Ito, next question. Hello po. If ever sinisell ko yung GHL like for real estate, lahat ng mga automation ko ay paid apps. Magagamit ba nila yung under agency level siya or need nila bayaran din sa end nila para gumagana sa end nila? Ito kasi, speaking kasi about snapshot at saka SaaS config, lalo na real estate ka, di ba? Let's say, gumawa ka ng isang snapshot na nandun lahat ng automation mo for real estate. Lahat ng website nila nandun na, everything. So, ang kailangan lang nila gawin doon is i-upload yung picture nila at saka ilagay lang nila pangalan sa automation nila. Tapos next naman is i-link mo lang tong snapshot na to dun sa may SaaS config. For example, kapag binili ng real estate client mo tong, let's say, yung 1299 mo, na yun, nagbayad sila, lahat ng snapshot na nilagay mo doon sa may SaaS config na yun, maloload para sa kanila. Yes, babayaran nila yon.
Kung gusto mong dagdagan rin ng reselling, gaya ng sabi ko kanina, pwede mo naman i-reveal yung paggamit nila ng SMS at saka email. Let's say you're paying 0.05 message per message, ay 0.05 cents per message. Pwede mong patungan yon, at least nagigain kayo ng profit pag nagsasend sila ng message. Let's say $5 ang patong, ay $5 ang price mo sa kanila, o at least nagigain ka ng $4.95, o at least yon, nag-resell ka pa. Okay, gets? Pero ito pa, sabi niya, automation ko ay paid apps. Okay, paid apps. Paid apps pa. O, sinabi niya paid apps. Eh, what if gumagamit ka ng Zapier? Yes, you can still charge them. You can still charge them under SaaS config. Ilagay mo na lang doon yung description na custom webhooks or external tools, third-party apps such as those. Especially na-encounter ko na rin to kapag yung client ko is nagre-request for ZapiChat. Yes, we charge them for using that. So yun, kailangan talaga nilang bayaran. So yes, you need, kasi ang aim kasi ng Go High Level, you need your client to pay for your services. Pero at the same time, you're providing the quality services to your clients. So yun ang main principle dito sa Go High Level. You're providing them the right. At least they're gaining revenue, not losing revenue. At least both win-win sa inyong dalawang party, okay? Next is, pwede po bang i-connect yung Zoom sa calendar ng GHL? Yes, under calendar settings. How do I punta that? Yeah, hindi ko to ma-demonstrate kasi kulang ako sa access. Kailangan ko muna i-activate yung isang account ko na nasa agency level kasi may problema yun. Pasensya talaga guys, hindi ko mapakita yung buong agency. At least maganda pag nasa agency, dun ko talaga mapapakita yung mga medyo advanced na tool. Mostly kasi na-advanced na sa agency. Ano pong industry ang record ng GHL? None. Actually, any. Real estate, roofing, cold calling, insurance, chiropractor, any niche. Actually, yung mga GHL na na-handle ko, yung first insurance, next naman is alternative medicine, next naman is real estate, yung ngayon is yung hawak ko is printing company or tarp printing company, yun. Ito pa. Pwede ang SMS blast, no? Yes, pwede mag-SMS blast. Pero, yeah, discuss ko na rin to. Pang-advance to, pero kailangan nyo na rin malaman to as early as possible. Pwede ka mag-SMS blast. Pero kasi sa GHL kasi, meron tayong tinatawag na reputation. Parang sa email marketing din. So, you need to warm up your SMS first bago ka mag-send. Kasi kapag na-mark ka as spam, lahat ng message mo na DND, first day pa lang, di na, syempre, bumaba reputation mo, mabablock ka ng mga mobile carriers. Sino ba yung mga mobile carriers? Si AT&T. Ito, si AT&T, si Verizon, si T-Mobile, yung mga yan, kapag nakita nila yung mga message mo, nagbablast ka kagad ng first name mo pa lang, syempre nakita na, ay, mukhang spam to. Syempre, ibaban ka nila. So, dapat, i-warm up mo muna. So, in-encourage ni GHL na mag-start ka mo sa 100, sa day 2, 200, sa day 3, 400, sa day 5, 500. So, ganun yung SMS sequence or SMS blasting dun sa Go High Level. So, you have to build your reputation first. Okay? Next is, mag-generate naman siya ng analytic report after nag-run ako ng campaign. Yes, makikita mo to. Makikita mo to under, sa ano kasi to sa agency view kasi sa agency view kasi pag makikita mo yung statistic ng email tsaka SMS yeah. As long na nasa agency view ka, makikita mo to under email at saka SMS provider dun sa may agency settings. Okay, next question is, libre lang ba ang call or mag-generate pag-add ng bill for settings appointments? Tandaan mo may mga charges dito, may mga hidden charges dito sa Go High Level. Okay, po-point out ko na lahat ng mga hidden charges. Paggamit ng premium workflow, pag-call, pag-text, pag-email, may bayad lahat yung mga yan. That's why I encourage you na i-reveal nyo lahat ng, pag magsa-setup kayo, i-reveal nyo lahat ng mga services ninyo sa mga sub-accounts ninyo. For example, 0.05 cents, dapat i-reveal nyo sila ng $2. At least you're not losing, you're still gaining kahit gumagamit sila ng services. Okay? Hello po, if sinel ko yung GSL like for real estate, lahat ba na
Naulit na to. Okay, naulit. Ito, sir. Mga question eh. Ito, sir, parang di pa nasagot. Yung kay Dorben May Valdez. Nakita ko na. Ayan. How flexible is GoLab in terms of customization and branding for agency? Can we fully white label the platform? And what limitations should be aware of when customizing different clients? Yes, this is very customizable. Everything is flexible. That's why may tinatawag tayong snapshots dito eh. If you have multiple niche, kung gusto mo, you have the chiropractic niche, you have the attorney niche, you just load that snapshot and everything will be loaded on that. Kasi pag speaking of white label naman, is yung sa buong application mo or sa buong agency. I'm sorry about that. Bale dito sa may kasi sa white label, kumbaga sa buong app mo lang ito, sa lahat na ng app mo. Kung ikaw si Vame, white label mo yung GH mo as Vame. So lahat na ng pangalan ng application mo is vame.com. Fame.com. Pero you can have multiple niche sa GHL mo. Pwede kang magkaroon ng real estate. Pwede kang magkaroon ng attorney. You can just load the snapshot on that part at saka doon nalalabas. So wala namang limitation kasi pagdating sa niche eh. So you can have multiple niche, you can customize everything. Yes, everything is customizable. Kung gusto mo yung UI, go with Marketer's Toolkit, pero advanced ulit yan. Sa webhooks po ba need gumamit ng public or pwede na direct webhook? Actually, pwede ka naman mag-direct webhook sa Go High Level eh. Pwede mo naman gumamit ng REST Architect. Pero since I've been using kasi yung built-in automation tsaka webhook ng GHL, the problem is that hindi niya kaya mag-parse ng data. That's why gumagamit pa ako ng late node o kaya Zapier on this one. Hindi niya kaya magbasa ng 2D at saka 3D array. Hindi niya rin kaya magbasa ng object. Kaya that's why sometimes I go with other options. Yep, kailangan gumamit ng webhook kapag kailangan mo talaga mag-integrate ng mga external application na hindi pa supported ng GHL. Mostly kasi ginamit ko yun sa QuickBooks eh. Do you have your own GHL that you resolve the usage for other that wanted to have GHL? Well, meron akong GHL na under binibuild pa lang. Pero it's my purpose for interactive learning so hindi pa siya fully set up. Did I miss another questions? Maybe last 3 tayo? Okay, last three ng pahabol. Bibigyan ko ng free coupons this incoming. Joke lang. Wow. Bibigyan ko ng interactive learning. Yun Sulitin talagang niyo na. Ang dami yan. na request part 2. Okay. Yeah. Yan, for sure. Dami. Part 2, yeah. Part 2 kasi is advanced na to at saka yeah, very, very kulang talaga tong ating part 1 na webinar kasi ang dami pang discuss. Sabi ni sorry. Worth it po ba mag-enroll sa one-on-one coaching for JHL? Yes, I'll be opening an one-on-one very soon. Ayun. Pero I need to set up everything first kasi nakita ko naman yung mistake ko dito sa aking first webinar since first time ko naman. At least sa next time, alam ko na kung kailangan ko i-provide at least para mapakita nyo talaga. Para meron yung look and feel na learning na experience ninyo. Yes. Interactive, pwede nyo gumawa ng funnel, pwede nyo navigate from agency to sub-account. But I'm still building on that Pwede one. din siya i-integrate sa FB ads, di ba? Pwede siyang i-integrate sa FB ad. Talagang fully integrated ng Facebook at saka GHL. You just need to connect these two accounts. No need for webhooks. Kasi may iba kaming clients na ang hanap is GHL expert na may experience na integrating it to FB ads. Okay, bali yung FB ads is pag-capture kasi ng lead yun eh. Kumbaga is more on related sa may lead generation siya. Kung gusto mo i-connect yung Facebook ads, i-connect mo lang yung Facebook business page mo dito under sa may marketing page. May nagtanong dito si Manuel Guzman Jr. Can JHL help me in my project management? I am a doctor of alternative medicine. Yes, actually you can. Everything is set up. Kung gusto mo mag-manage ng mga client mo, especially if you're a doctor, nagkaroon rin kasi ako ng getong scenario. Si Regen Medical, mostly mga clients namin dun is doctors.
Doon nila minamanage yung appointments nila. Doon rin nila minamanage yung leads nila. Lahat, everything. Yung mga tools, yung mga products, everything, yung mga appointments, kung sino nag-book. Yes, they can. You can use it as project management tool, but in a way of appointments and reminders. Okay. Alright. So guys, nasend na po dito sa ating chat box yung attendance for the attendance link para doon kami magbe-base ng ating free certificate. So I think we reach our time na po. And so Blessing. Alright, Nag-enjoy so sila sa GHL. ang dami pa actually humahabol ng questions pero ang daming nagre-request ng part 2. Wow. Kulang pa to be honest. Yeah. Totoo yan. Pero yeah, I'm still building on that. I'm still building on that one. But I'll notify naman kapag na fully set up ko na 'yun. Yeah. At least kung gusto niyo niche, sabihin natin real estate daw na niche. Oh, sige. Pagkaroon kayo ng poll sa interactive learning daw. Alright. So, ayan, grabe sir. Sobrang daming natutunan ng lahat. And dalo din kami ng mga aspiring at wala pa talagang, kumbaga, alam sa GHL. So, before we end our webinar, pwede pong bigyan naman natin ng maraming heart, applause, lahat ng maraming positive reaction si Sir Clark. Grabe for sharing everything about Go High Level. Dapat mag-react kayo ng haha for part 2 at saka interactive learning. Haha daw. Haha daw. Ay, ang dami. Grabe. May naghaha, oh. Alright. Ino-note natin yan at iset na agad ang schedule. Thank you so much for sharing everything about Go High Level, and we want more from you, Sir Clark. And also, guys, we posted the attendance sheet na po, or form dyan sa chat box. Fill out nyo na. And also, pa-like and follow naman din kami sa aming social media platforms. We have Facebook, Instagram, TikTok, also YouTube channel. Pa-subscribe din po. Ayan, nagpo-post kami lagi dyan. And yan lang po yung tanging hiling namin. Like, follow, and subscribe VAME Philippines for more free webinars. Also, yung mga available na job positions na pwede nyong applyan dito kay VAME. And paiwasan po, may mga fake na TikTok account, may mga nanggagaya na po ng account natin. Pa-report na lang po, isa lang po ang account ng VAME. VAME Philippines lang po. Wala po kaming, again, Telegram. Diyan lang po, kung ano lang po yung nakapost natin na socials. Okay. So, yun lang po. Back to you, Ma'am Glenna. Help us report po. Basta pag dinirect na kayo sa Telegram at may mga kaperahan na involved, wala po kami kinokolekta or any transaction with Gcash. Okay. Yeah. Yung sa palaro lang, okay? So, sa mga nanalo, kumpleto na ng numbers, okay. So, Tiffany, thank you. Alright, so, taas ng kamay sa mga gustong sumama sa photo op para meron kayong souvenir with our guest speaker, Clark.